Ay, alam mo kita, hindi ko. Ay, nako. Kaya hindi nga natin eh. Hello, Ading. Anong pangalan mo, Ading? Bea. Ilang taon ka na? 22. 22. Ikaw, kuya, anong pangalan mo? Adil po. Ilang taon ka na rin? 22 po. Bali, may anak na ba kayong dalawa? Wala pa po. Ano nga pala yung trabaho mo? Nagwawalis po. Magkano naman yung... 100 po. Bali, tinatawag ka lang maglinis. Opo. Ano yun? May araw-araw ba palagi ka bang may trabaho? Palagi bang may nagtatawag sa'yo? Meron, opo. Kada kon po. Hanggang
Pero bihira lang. Ikaw kuya, anong trabaho mo? Contraction po. Magkano naman yung kumikita mo sa pagpo-construction? 300. 350 lang. Saka bihira lang po akong tinatawag na pumapasok sa contraction. Naghahanap din po ako ng trabaho kasi kaso ang hirap po maghanap. Asan nga pala yung mga magulang mo? Nandun po sa pero yung nanay ko namatay na po. Ano yung naging cause ng death ng mama mo? Hindi ko po alam. Ikaw kuya, asan din yung mga magulang mo? Magulang ko po at patay-patay na po. Father ko na lang pumayag. Anong trabaho niya? Bukid. Mali lang kayo magkakapatid. Anim. Pangilan ka na. Pangatlo po. Bali sa pagsasama nyo ngayon, saan kayo mas nahihirapan? Sa pagkain po. Bakit? Kasi po magalang lang po yung trabaho. Tsaka wala din po mahanap na trabaho. Ito matanong ko lang ha. Nagbabalak na ba kayo magkaroon ng anak? Or Hindi pa. tsaka na lang? Hindi pa po kasi sa hirap po ng buhay ngayon. Yung rin yung papa mo ba kahit pa paano sumusuporta din ba sa'yo? Sa inyo? Opo kaya. Sinusuportahan din kayo? Opo kaya. Gaya ng ano? Kaya minsan nagbibigay po ng pambili ng bigas gano'n. Gamit sa kusina. Oo, okay. Pang ulam. Mm-mm. Yan, mga hinog na mangga. Hali, ito po yung ulam namin. Wala kami pang bili ng ulam. Ayan, so, Ito po yung ulam na yung mangga. Grabe ito bang magbalin. Grabe, gamitin na kabalin niya lang. Depende ko natin bigbigat. Depende ko natin bigat. May phone. Kasi wala pa pong sahod.
Gamit daw mo na lang ka naka-helmet ka tayo. Kita ba, wag kang katugtog ka naka-helmet ka? Ano nga bulan nga na nagreglat. Amo no masiguga mo. Bali, ang sabi ni Bea, 3 buwan na daw siyang hindi dinadatnan at saka wala din siyang idea kung buntis ba siya or hindi. Bakit hindi mo masubukang bumili ng pregnancy test para malaman mo kung buntis ka ba o hindi? Wala kami pangbili ng titik. Pero uunahin ko bumili ng pagkain namin. Mas inaalala niya yung pagkain nila kaysa pambili na lang ng titik. Wala ka bang nararamdaman na pumipitik sa tiyan mo? Wala naman. Pero ano lang. Pero minsan nahihilo naman ako. Saka nagsusuka. So baka nga, buntis ka. Pagpa-check up ka, kailangan mo ng check up in case na buntis ka. Wala naman kami pang pa-check up kasi wala naman kami kapera-pera. Kasi walang trabaho ng asawa.
tumuloy sa papa mo? Malitin ko kasi yung bahay ko na, tsaka siksikan na rin. Dito po kami natutulog, dalawa kami ng asawa ko. Dito. Opo. Mainit ano? Opo. May kuryente ba kayo dito? Wala po. Eh paano pag gabi? Yung linti po. Yung gasera, ganyan. Opo. Ang ilaw nyo. Opo. So bali, ito lang yung mga gamit nyo. Ito yung mga ano nyo. Yan lang po yung gamit namin. Ito. Ito yung mga nasa sako. Tapos ito. Yung ano nyo nga pala, CR. Sa kayo na ngayon CR. Wala po kami siya. Sa kayo nag-CR. Doon po sa kapitbahay po. Kapit-bahay na lang. Opo. Eh paano pag ano, halimbawa, tubig o kaya maliligo ka, ganyan, saan ka naliligo? Sa puso po. Poso na lang. Opo. Matanong ko lang, Bea, ano ba yung ano yung natapos mo? In grade 12 po. Grade 12? Opo. Bakit hindi mo na tinuloy? Kasi wala po kaming perang pang po. Eh kung sakali man na ano, halimbawa nakakapag-aral ka, ano sana yung gusto mong maging, ano sana yung makuha mo, kukunin mo? Yung pan po. Luluto po. Nung, Ah, okay. Paging chef, opo. no? ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਸੌਖੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈ ਇਹ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਲੈਗ ਪੁੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ Okay, we have some Korean and Indian friends here. They are Indians. And over there are Koreans. Okay, cool. A beautiful day today. A beautiful afternoon today. Yes, indeed. A beautiful afternoon here at the park. Don't forget, even Columbus thought that our Indian here, Red Indian were our brothers. Say it again, sir. I said even Columbus thought the Red Indian here our brothers. Did he really? He thought about it? No, no, I don't know if you know it. Their first president, Washington, Really? had the army go in the helicopter to shoot the buffaloes dead, so they don't have meat to eat. That's how they eliminated it. Okay. I learned something new today from you. Thank you for the info. You're very welcome. I love Indian food, by the way. I love the spices. That's good. ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾ ਕਰੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ In Rinco, you live around here? Yeah. Actually, I have two homes here and the Philippines. I go back and forth. But there are plenty of restaurants, Indian restaurants in Philippines, Manila. There are plenty of Indian restaurants. Yeah. My neighbor has a call center there. He lives there half the time. Really? The Parvez. He closed the one he had in Delhi and in Pakistan. He's only got there. Really? Yeah. He That's- says it's much easier to work with. Filipinos? Really? ਫੋਨ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ Yeah? Yeah, call center. Okay, yeah.
It's very hot in Manila nowadays. Damp. Ooh, very hot. There's a heat wave in Southeast Asia. Yeah. Man, 124 degrees Fahrenheit. Yeah. It's crazy. I love living here in Los Angeles, here in LA. Why? Because Los Angeles is a melting pot of people. You won't get discriminated here because of the fact that people from all over the world come live and work here. People with different nationalities and race come to live and work in LA. So Los Angeles is a county of very diverse nationalities and race. So yeah, you won't get discriminated here. Not unlike living in the Midwest or in the South, where there's a lot of redneck folks, you know. Redneck folks who discriminate Asian people, Latinos, etc., etc. So yeah, LA. I love LA. Chilling here at the park. A nice afternoon here at the park. Nice weather in the 70s. I think it's 77 or 78 degrees Fahrenheit today, which is nice. Perfect weather. A lovely afternoon here at the park. Yes, indeed. You know, I go to this park to walk, to jog, to do some exercises, physical exercises. It's nice. It's a nice park. Beautiful big houses over there. Nice big houses over there, as you can see. Enjoying the day here at the park. Alam nyo, ang dami ko ng bansang napuntahan at ang dami ko na ring mga taong nakausap na nanggaling mula sa mga ibang bansa. Kung ako ang tatanungin nyo, masasabi ko na ang pinaka-friendly ay ang mga Americans. Oo, no, hindi mga Pilipino. Ang pinaka-friendling tao sa buong mundo ay mga Americans. Believe me, I know. At mga Pilipino friendly? That is not true. Hindi totoo yan. Believe me, I know. Kasi may mga foreigners na nagpupunta sa Pilipinas, meron silang impression na ang mga Pilipino daw ang pinaka-friendly na tao sa buong mundo. Which is not true. Hindi totoo yan. Ang mga Pilipino friendly yan sa mga inner circles nila. Oo, friendly ang mga Pilipino sa mga taong kakilala nila at mga kaibigan nila at mga kamag-anak, of course. Pero sa mga taong hindi nila kilala, snob ang mga Pilipino. Mga suplado at suplada at masusungit. Hindi ko nilalahat pero marami. Maraming mga Pilipino hindi friendly sa kapwa nila Pilipino. At maraming mga Pilipino ay mga snob, mga masusungit, mga suplada, mga hindi namamansin. Halimbawa lang dito sa Amerika, let's say nag-hike ako dito o nagja-jog, sabihin natin sa park na to. Pag may nakasalubong ako, ang mga Amerikano, "Hi, good morning, good afternoon, how are you? How are you feeling today?" Ganyan ang mga Americans. Pero pag nasa Pilipinas ako, tapos nag-hike ako doon, nagja-jogging, may mga nakakasalubong ako mga Pilipino, mga snob yang mga yan. Maniwala ka, mga hindi namamansin,
pag nakasalubong mo habang nag-hike ka at nag-hike din siya, parang hindi ka nakikita, para kang multo. Snob ang mga Pilipino, hindi friendly ang mga Pilipino. Tsaka maraming mga Pilipino, mga ano yan, mga mapanglait, mapangapi at mapagmaliit sa kanilang mga kapwa Pilipino. Believe me, I know, dahil Pilipino rin ako. So I know, believe me. Masasabi nating friendly ang mga Pilipino sa mga foreigners, lalo na sa mga Caucasians, kasi mataas ang whitewashed at colonial mentalities ng mga Pilipino. Ang mga taong may puting balat, mataas ang tingin nila dyan sa mga yan. Tinitingala nila. Tapos isa pa, syempre, may green money, may US dollars. Kaya friendly ang mga Pilipino sa mga foreigners. Yan ang totoo. Pero ang mga Pilipino sa kapwa nila Pilipino, maniwala ka, katoto. Maniwala kayo, mga katoto. Hindi friendly ang mga Pilipino. Mga snob ang mga Pilipino. Tsaka alam nyo, dito sa Amerika, kapwa mo pa Pilipino minsan ang magpapahamak sa'yo. Hindi ko sinasabi na lahat ng mga Pilipino ay masama ang ugali, pero may mga Pilipino na sila pa mismo ang magpapahamak sa kapwa nila Pilipino. Believe me, I know. I heard all the stories, tsaka kahit ako mismo na-experienced ko kung paano ako sirain ng kapwa ko Pilipino dito sa Amerika. Ang gaganda ng mga bahay, oh. Nice big houses over there, huh? Nice. Mataas kasi ang crab mentality at insecurity level ng maraming mga Pilipino. Kaya, nakakalungkot isipin na maraming mga Pilipino ang nagpapahamak sa kapwa nila Pilipino. Yan ang sad reality, unfortunately. Ang lalakas naman na itong dalawang ito. Yan, para sa inyo. Grabe init, ano? Ang init dito sa inyo, grabe. Okay. Pasok na hangin. Kaya nga. So ito na, meron kaming dinalang regalo para sa inyo, no? Medyo makakatulong sa inyo to ng malaki, ha? Bea, Reden, ha? Ayan, bubuksan na natin to. Napakalaking tulong ito sa inyong mag-asawa. Ayan, may mga kape. Sino nagkakape? Ayan, tsaka isang kahong dilata. Iba't ibang klase yan. Yan, may mga tuna, sardines, corned beef. Ayan, tsaka meatloaf. Ayan. Ayan, so ito din. Ayan, so may binili din kami mga Fabcon, powder, Colgate, at saka shampoo. Ayan, saka body soap na rin. Ayan, mga gamit mo yan. Saka Princel. So ito pa, bubuksan pa natin, Bea. Ayan! Wow! Mayroon kami din biscuit. Ayan, maraming biscuit. Saka mga noodles. Instant noodles. Instant noodles. Sige nga, labas nga natin yung lahat. Saka may mga pansit canton. Wow! Sige, ilabas mo nga, comrade. Welcome, Bea, welcome. Ayan. And syempre, hindi mawawala yung
3 sacks of rice para sa inyo. May pangulam na, may pangkain pa kayo. Ayan. Ito, Bea, din ha. 3 sako ng bigas para sa inyong para sa inyong mag-asawa ha. Makakatulong to para sa inyo sa panimula At sana si Reden makakuha na ng magandang trabaho kahit paano kahit hindi magandang trabaho permanente kamo Para makapagsimula na kayong mag-asawa. Oo, lalo pala si Bea pala parang medyo Hindi pa confirm hindi pa na, confirm pero kailangan paghandaan na. Oo. Bea ha. Okay. Ayan, at ipapaalam ko lang kung kanino galing itong mga regalo. Galing ito kila Comrade Mark at sa ating mga contributors. Maraming salamat po. Yan. Maraming salamat po. Thank you po sa binigay niyo, Sir Mark po. Yan. Makakatulong sa inyo to ha. At saka sana magkaroon siya ng pampacheck up para malaman talaga kung buntis Hindi. or hindi. Sa ngayon medyo mahirap-hirap talaga ang pamumuhay. Ha, Bea ha? Okay. Pero itong binigay nila Comrade Mark at ng ating contributors, alam namin na makakatulong sa inyo to. Okay? Pansamantala. Okay? Sige. So, thank you so much and congratulations. Groceries and 3 sacks of rice. Okay. So, sige. Paano? Mauna na kami. Bea, Reden ha? Ayan. Sige po. Maraming salamat po ulit po. Welcome. Grocery po sa bigas. Welcome. Sige. Congratulations ulit. Bye-bye. Bye po. Apa yang hang ako? Ang itin na datating